Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Sinong technician ang makakalimot sa Touch IC disease ng iPhone 6 Plus nung araw na halos araw-araw ay hindi ito nawawala sa ibabaw ng ating mga lamesa? Isa ito sa pinakasikat na problema ng iPhone 6 Plus na talaga naman pong nagbigay ng sakit ng ulo sa mga iPhone users at naghatid naman ng ekstra kabuhayan sa mga malulupit na technician noon. At dahil po sa kasikatan ng Touch IC disease, ay nagsilabasan din po ang mga magician sa repair industry. Unang nagpakilala si Boy Tapal IC At di nagtagal ay hindi na rin po nakatiis si Boy Rehit IC. napapagana naman po nila ang touchscreen ng iPhone 6 Plus, ngunit makalipas lang po ng ilang araw ay naguunahan na pong bumalik ang mga client dahil balik to no touch na naman po ang kani-kanilang mga iPhone. Sa madaling salita po ay gawa ngayon balik bukas. Ganito po kasi dapat ang tamang solusyon sa touchscreen disease ng mga iPhone 6 Plus. Kinakailangan pong i-revolve po ang touchscreen IC at lagyan or i-bypass po ang linya ng M1 line. Ang M1 line po sa ilalim ng Touch IC ay isang communication line na nag-uugnay sa LCD at CPU. Kaya kung mahina po ang linyang ito, ay nagkakaroon po ng hindi maayos na komunikasyon si CPU at LCD, kaya ang resulta po ay madalas nagloloko po si touchscreen na kung tawagin po namin dati ay ghost touch. Ito po yung M1 line na tinutukoy ko na kung hindi po ito lalagyan ng jumper wire, ay panigurado pong hindi magtatagal, ay magbabackjab lang po ang ating gagawin. Nung araw po ay hirap na hirap po kaming i-jumper ito dahil hindi pa naman po ganun ka-advance ang mga ginagamit naming aparato sa pagre-repair. Pero it doesn't mean po na madali na lang din po itong gawin ngayon. Just to make it clear po, nakabilang pa rin po ito sa micro-soldering skills job. Kaya kahit gaano pa po ka-advance ang gamit natin, kung wala po tayong skills sa micro-soldering, ay hindi pa rin po natin ito magagawa. So after ko pong mabypass ang M1 line, ay ang isusunod naman po natin ay ang pagre-rebol sa Touch IC. Hindi na po natin kailangang palitan ang Touch IC dahil ang madalas naman po talaga kasing nasisira ay ang M1 line. Then after po ng rebolling and installing, ay heto na po ang finished product ng ating ginawa. Ia-assemble ko na lang po ang unit upang matesting po natin at malaman kung job well done na nga ba o mauuwi sa return to owner na lamang. And speaking of the owner, ay paniguradong ngiting tagumpay po ang aking kliyente. Dahil sa matagumpay po natin, napagana ng normal at maayos ang touchscreen ng kanyang iPhone 6 Plus. Naway may mapulot po kayong kaalaman sa videong ito